Hello mga ka-sweets! For today's video, gagawa ulit tayo ng cake. Ito pala ay order sa akin nung nakaraan pa, hindi ko lang siya na-edit. Nakalimutan ko na nga yung exact date kung kailan ito in-order. Pagpasensyahan nyo na pala yung boses ko dahil masama nga yung aking pakiramdam ngayon. Ito ang nagpapasarap talaga sa ube cake ko ay nilalagyan ko talaga siya ng real ube. Nakalimutan ko nga pala na wala na nga pala akong stock ng ube, buti na lang talaga nakahanap kami online. Akala ko nga talaga malilate ng pick up tong cake namin dahil nga nakalimutan ko wala na pala akong stock ng ube. Buti na lang pala talaga nakahanap kami online na nagbebenta talaga ng real ube at masarap talaga yung na-order namin. Medyo mahal yung ube niya pero sulit na din kasi talagang napakasarap ng ube at saka talagang real ube talaga yung ginamit niya. Kung makikita nyo talaga hindi ko tinipid yan sa ube and ang ginamitan ko pa siya ng ube mousse kaya talagang napakasarap talaga ng cake na to. Lasang-lasa mo talaga yung ube. Sobrang sarap talaga habang kinakain mo talaga yung ube, malalasahan mo talaga yung feeling niya sa gitna. Sobrang sarap. Nagugulat nga ako ngayon sa mga order naming cake ngayon ay bibihira lang talaga ang nag-order ngayon ng chocolate. Madalas nga ngayon in-order sa amin ito ube cake tapos may nag-order pa nga din sa amin ng strawberry cake. Hindi ko pa nga rin na-edit yung cake na yon. Ang sarap ng ube mousse natin kasi ang ginamit ko dito McCormick. Talagang tiwala ako sa McCormick kapag ka talaga may mga flavor yung cake na order sa akin. Hindi ako gumagamit ng ibang brand. Napansin ko kasi sa McCormick wala siyang aftertaste tapos lasang-lasa mo talaga yung flavor ng cake. Yan palang nilalagay ko na yan ay sugar syrup yan para mas lalo mag-moist yung cake kahit nakalagay siya sa ref ng matagal hindi magda-dry. Kung makikita nyo pala nilalagyan ko ng toothpick yung aking cake kapag kaya na ini-slice ko para alam ko kung saan ko sila ipupwesto ulit. May iba pala tayo, may kukwento lang ako sa inyo na nakakalungkot lang talaga na kasi doon sa mga group ko ng baking, ng baker, ayan mga group ng mga baker, ay nakakalungkot na sobrang dami na pala na nag-quit na sa pagbe-bake. Nakakalungkot lang isipin, 'di ba, na nag-quit na sila sa pagbe-bake kasi talagang sumuko na sila sa mahal talaga ng mga ingredients. Sa totoo lang talaga kahit ako medyo parang tinamad din ako, nawalan din ako ng gana dahil nga sobrang mahal nga na ingredients kasi inisip ko paano pa ako kikita. Pero ayun nga, tuloy-tuloy pa rin nga yung mga nag-order sa atin, hindi naman natin sila mahihindian. Kaya eto, tinutuloy-tuloy ko na rin yung aking negosyo and buti na lang din talaga hindi sila nagrereklamo sa price na ibinibigay ko. Sa totoo lang, minsan nahihiya din akong magbigay ng presyo kasi nga baka mamahalan nga sila. Kaya lang, syempre wala din nga din talaga akong choice dahil sobrang mahal nga talaga din ng mga ingredients. Hindi lang ingredients ang nagmahal, pati yan yung mga cake board na ginagamit ko, cake drum, napakamahal na talaga, pati nga yung mga box, sobrang mahal na din talaga. Kaya hindi ko rin masisi yung mga baker na nag-quit na talagang umayaw na sila talaga sa ganitong business. Bukod nga naman sa nakakapagod, tapos wala silang masyadong kinikita dahil nga nagmahal nga yung ingredients, syempre, at hindi na rin sila makakuha ng mga customer dahil nga mataas na rin yung presyo ng mga cake nila. Ako, thank God naman at marami pa din naman talagang nag-order ng cake ko. Hindi naman ako nawawala ng customer. Sinisigurado ko naman na magiging sulit sila sa mga cake na in-order nila sa akin kahit medyo mataas yung pinipresyo ko sa kanila. Eto na nga, tapos na yung cake natin. Thank you for watching. Bye-bye!